Okay. So, ngayon ang i-discuss naman natin is adjusting for accrued income. Now, ano ba ibig sabihin ng accrued income? Accrued income is an income already earned or rendered but not yet collected. So, pag sinabi nating accrued income, ito daw yung mga income natin na na-earned na natin or na-render na natin pero hindi pa natin nakokolekta. So, ano yung example ng mga accrued income? So, yung example ng mga accrued income is, for example, nagbenta tayo ng product or nag-render tayo ng service sa customer. Kaso yung customer, hindi pa nakakapagbayad. That's why hindi pa natin nakokolekta. Now, sinabi dito na accrued income is a receivable. Bakit naging receivable yung accrued income? Kasi tignan nyo yung definition. Income already earned or rendered but not yet collected. Ito daw yung mga income na na-earn na natin, okay? Or na-render na natin sa customer, kaso hindi pa natin nakokolekta. Ano ba yung example natin kanina? 'Di ba sabi natin, um, for example, nagbenta ka ng product or nag-render ka ng service sa customer, kaso yung customer hindi pa nagbabayad. So, since hindi pa nagbabayad, 'di ba ang sabi natin, kapag may utang yung customer, ang tawag doon ay receivable. Kaya itong accrued income natin, it is a receivable. That's why it is an asset. So, bakit siya naging asset? Kasi ano ba yung receivable? Di ba asset yan? Now, accrued income, hindi porket may word na income dyan, ika-classify mo na to as income. Pag sinabi nating accrued income, nabasa nyo accrued income, hindi siya income. Ano siya? Asset. Bakit siya asset? Kasi accrued income is a receivable. Kagaya ng accrued expense. Last example natin, or last topic natin. Itong accrued expense, hindi porket may word na expense, ika-classify mo na siya as expense. Now, pag nabasa nyo yung word na accrued expense, okay, ang ibig sabihin yan, liability siya. Okay? Mali pa yung spell. Okay? Hindi porket may word na expense yan, expense na agad tong accrued expense. Accrued expense is a liability kasi payable siya. Okay? Now, balik tayo dito sa accrued income. Sabi natin, accrued income is a receivable. Bakit siya naging receivable? Kasi nag-render na tayo ng service sa customer or nagbenta na tayo ng product sa customer. Kaso, hindi lang natin pa nakokolekta or hindi pa nakakapagbayad yung customer. Okay? So, bakit siya naging asset? Kasi it is a receivable. Now, let's proceed to the pro forma entry. So, meron tayong pro forma entry. So, ito yung gagamitin natin na entry for adjusting entries. So, ang debit natin, accrued income or receivable, credit income. Okay, ulitin natin. Debit, accrued income or receivable, credit income. So, para mas magets natin yung accrued income, let's give an example. So, for number 1, EFG Company has a rental business. They charge the tenant for the monthly rent of 10,000 every first day of the month, but due to unfortunate event, the tenant was able to pay its rent last August 1, 2019. How much is the rent income to be recognized and what is the adjusting entries? So dito naman sa example natin sa number 1, ang business natin ay nagpaparenta tayo. So rental business ang ating company. Ngayon, since nagpaparenta tayo, siyempre may matatanggap tayong rent income, 'di ba? Kasi tayo 'yung nagpaparenta. Now, yung singil daw natin or china-charge natin yung mga tenant natin for their monthly rent, magkano 'yon? 10,000. So, sinisingil natin yung mga tenant natin ng 10,000 every first day of the month. Pero, ang sabi dito, but due to unfortunate event, the tenant was able to pay its rent last August 1, 2019. So, ibig sabihin, di ba nga sinisingil natin yung tenant natin ng 10,000 every first day of the month. Ngayon, due to unfortunate event, yung huling bayad daw ng customer or ng tenant sa atin is nung August 1, 2019 pa.
So, ilang months yung hindi nakapagbayad yung tenant natin or yung customer natin. So, bilangin natin. So, 'di ba? Sabi natin, sinisigil natin yung mga customer natin or yung mga tenant natin, 10,000 every first day of the month. Now, yung huling bayad ng tenant natin is nung August 1 pa. Okay? Now, ilang months yung hindi pa nababayaran ng tenant at magkano kaya yun? So, since August yung last payment ng tenant natin, so ibig sabihin bayad na yung month of August. So, anong month yung hindi niya nabayaran? Since bayad na yung August, so yung renta niya pang September, renta niya pang October, November, and December, ito yung mga month kung saan hindi nakapagbayad yung tenant natin. So, ilang months yan? 1, 2, 3, 4. So, 4 months, hindi nakapagbayad yung tenant natin. Now, so magkano yun? So, 4 months times, magkano ba yung monthly rent? 10,000. So, 10,000 times 4 is equals to 40,000. So, ano tong ibig sabihin ng 40,000 na to? Ibig sabihin, itong 40,000 na to, simula September to December, since ito yung utang niya, hindi pa sila nakakapagbayad ng September to December or equivalent to 4 months, 40,000 yung rent income natin. Okay? So, yan dapat yung rent income natin for September to December. Pero, since, sabi nga, due to unfortunate event, hindi nakapagbayad ng 4 na buwan yung tenant. So, kailangan nating i-record yan. So, based dun sa pro forma entry natin, debit, accrued income, or receivable, credit, income. So, ano bang income yung pinag-uusapan natin dito? Diba? About sa renta or rent. So, ang credit natin dyan, tawag natin rent income. Okay, magkano yung rent income natin? 40,000. Now, itong 40,000 ba na rent income na to, nakolekta na natin. 'Di ba hindi pa natin nakokolekta 'yan kasi ang sabi dito, sabi dito, yung huling payment pa is nung August 1 pa. So hindi pa niya nababayaran yung September to December. Since hindi pa yan nakokolekta, ang tawag diyan ay rent receivable. Okay? 'Di ba sabi natin, ang tawag sa utang ng mga customer is receivable or utang ng ibang company sa atin, ang tawag doon receivable. Okay? Again, ang entry natin, debit, rent receivable, 40,000. Bakit rent receivable? Kasi expected natin na magbabayad ng 40,000 yung tenant natin kasi hindi pa sila bayad from September to December. Now, credit natin, rent income, 40,000. Bakit natin credit yung rent income? Kasi nga, income na natin yun eh. Okay? Nag-lapse na yung date. 'Di ba? So, from August 1, 'di ba bayad na niya August 1. So, September 1 to December 2019, hindi pa niya bayad. That's why receivable siya. Okay? So, itong rent receivable, pwede rin natin siyang tawaging accrued rent income. Credit rent income. Okay? So, pag nabasa nyo, teka lang, 40,000. 40,000. Okay? Now, yan. So, yan. So, dito, kahit saan dito yung sagot nyo, parehas tama yan. Rent receivable or accrued rent income, same lang yan. Okay? Kapag ang nakalagay sa chart of account is rent receivable, gamitin nyo rent receivable. Pero kapag nakalagay naman sa chart of accounts natin is accrued rent income, ang gagamitin natin is accrued rent income. Okay? Hindi porket may word na income dyan, income agad yan. Pag sinabi nating accrued income, it is a receivable. That's why it is an asset. Okay? Now, second example. Okay?
Example number 2, HIJ company rendered repair service to customer last December 2019 for 15,000 but still unpaid. How much is the income to be recognized and what is the adjusting entries? So dito, okay, ang business natin kunyari is repair service. So ngayon, ang sabi dito, nag-render daw tayo ng repair service kay customer noong December 20 for 15,000. Pero si customer is hindi pa nagbabayad. Okay? Now, magkano daw yung income na i-recognize natin? Siyempre, binigay na ako magkano? 15,000. Okay? So, ang entry natin dyan is debit, account receivable. Okay? Account receivable debit, magkano yun? 15,000. Credit, ano bang pinag-usapan natin? Repair service, so service income. Di ba pag nag-render tayo ng service, ang tawag doon service income or service revenue. Okay. So, sulat natin yung entry. 15,000. Ba't debit account receivable? Kasi, nag-render tayo ng service sa customer. Bayad na ba sila? Hindi pa. So, may utang yung customer sa atin. That's why, debit account receivable. O bakit nag-credit ka ng service income? Kasi nga, nag-render ka na ng repair service. Okay, nag-render ka na ng service sa customer. That's why, income mo na yun. Okay, so ito, pwede siyang tawaging account receivable or pwede rin siyang tawaging accrued service income. Credit service income. So, kahit saan diyang entry yung gamitin mo, parehas tama yan. Depende sa chart of accounts. Okay, ganyan lang kasimple yung ating accrued income. Pag sinabi lang nating accrued income, mga income na na-render na natin. Okay, mga income na na-earn na natin, pero hindi pa natin nakokolekta. That's why it is a receivable. Now, again, account receivable or receivable is same as with accrued service income. Okay, rent receivable, same as with accrued rent income. Now, for the last example natin, it's about the interest. Okay, now, tignan natin yung example. So, ang sabi dito sa number 3, receive promissory notes from customer last September 31 for 200,000. The promissory notes indicated that there is 2% interest and payable within 12 months. How much is the interest income to be recognized and what is the adjusting entries? Now, ang nangyari dito sa number 3, naka-receive daw tayo ng promissory note galing sa customer. Okay? September 31. So, yung promissory note, nagkakahalaga ng 200,000. Okay? So, parang, ang lumalabas dito is nagpautang tayo ng 200,000. Okay? Ngayon, nung nagpautang tayo, nagbigay ng promissory note yung customer noong September 31, 2019. And then, nakalagay or indicated sa promissory note na may 2% interest daw yung 200,000 na uutangin nila. And payable daw within 12 months. So, ngayon, kukumputin natin kung magkano yung interest income na na-accrue simula September 31 up to December 31. Okay? Again, kukumputin natin kung magkano yung interest income na tumubo or nag-accrue simula September 31 up to December 31. Now, ano ulit yung formula natin? 'Di ba para ang formula natin para ma-compute yung interest is equals to principal times rate times time. So, yan yung formula natin, how to get the interest. So, magkano yung principal amount natin? So, yung principal amount natin, nalaglag na siya. Okay. Okay. So, yung interest amount natin ay, magkano yon? 200,000.
times magkano yung interest. So, yung interest natin 2% or 0.02 times time. So, ano yung time natin? Ilang months yung i-compute natin na interest income? Simula September 31 hanggang December 31. So, September 31, 'di ba? Na-receive natin yung promissory note ng September 31. So, mag-start tayo ng bilang since September 31 yan. Mag-start tayo ng bilang sa October. So, October, November, and December. So, kailangan natin makompute yung interest simula October, November hanggang December or equivalent to 3 months. So, kukumputin natin magkano yung naging interest sa loob ng 3 months. Okay? So, 3 over 12 months. 12. Okay, computin natin. So, sa calculator natin, so 200,000 na principal amount times interest rate na 2% or 0.02, okay, times 3 divided by 12. So, 1,000. So, ano tong ibig sabihin ng 1,000 pesos? Ibig sabihin, sa loob ng 3 months or simula October hanggang December, nagkaroon tayo ng interest income na 1,000 pesos. So, recheck lang natin yung computation, baka magkamali tayo. So, again, the principal amount is 200,000 times interest rate na 0.02 times 3 divided by 12. So, tama, 1,000. So, ibig sabihin, again, from sa loob ng 3 months or October to December, nagkaroon tayo ng interest income na 1,000 pesos. So, kailangan nating i-record yan. Now, ano bang pinag-uusapan natin dito? Interest. Okay? So, debit, interest receivable. Bakit interest receivable? Kasi, hindi mo pa siya nakukolekta. Nagbayad na ba yung customer ng 1,000 para sa interest income? Di ba? Hindi pa. So, kaya ang entry natin is debit, interest, income for 1,000. Okay. Since nag-lapse na yung date natin from September to December 31, so may income na tayo sa loob ng 3 months. Yun yung interest income natin na 1,000 pesos. So, credit, interest, income. So, ganun din, 1,000. So, an alternative sagot natin or alternative answer natin, so, pwedeng tawaging interest receivable or pwede rin siyang tawaging accrued interest income. Credit, interest, income. So, for 1,000. Okay, so ito yung magiging entry natin for example number 3. So, again, ang nangyari kasi, naka-receive tayo ng promissory note kay customer noong September 31. So, yung promissory note, nagkakahalaga ng 200,000, may interest na 2% and payable within 12 months. So, now, kukumputin natin yung interest natin or yung interest income natin na tumubo from October to December or equivalent to 3 months. So, pag kinumpute natin yan using our formula, principal amount times rate times time. So, 200,000 times 2% or 0.02 times 3. Okay, 3 over 12. So, sa loob ng 3 months or sa loob ng October hanggang December, nagkaroon tayo ng interest income na 1,000. Okay, so i-record natin yan. So, debit natin interest receivable. Bakit interest receivable? Kasi nga, hindi pa natin nakukolekta yan. Okay, utang pa yan ni customer. That's why receivable. So, credit, interest, income. So, bakit naman credit, interest, income? Kasi nga, na-earn na natin siya. Kasi nag-lapse na yung oras eh. From September 31 to December. So, nag-lapse na siya. So, interest income na-earn na natin siya. Kaya, credit, interest income na 1,000.
So, interest receivable and accrued interest income, same lang yan. Depende sa chart of accounts kung ano yung gagamitin natin. Okay, pero mas maganda pakinggan or mas madaling intindihin kapag ginamit natin yung interest receivable. So, yun lang. Again, in accrued income, hindi porket may word na income, ika-classify mo na yung accrued income as income. Kasi ang accrued income is a receivable. That's why it is an asset. Ganun din sa expense. Hindi porket tinawag na accrued expense, expense agad to. Kasi ang accrued expense is a payable. That's why it is a liability. Okay, so yun lang.